What is up guys? So ngayon ay hindi muna tayo maggi-gameplay kasi ngayon gagawa ako ng tutorial sa paborito kong laro, which is Dota 2. Disclaimer lang guys, hindi po ako professional player at hindi din po ganun kataas ang MMR ko kasi hindi naman ako masyadong nagra-rank. Ang ituturo ko lang sa inyo ngayon ay based lang sa almost 13 years na experience ko lang sa paglalaro ng Dota. Ang hero na itidemo ko ngayon ay si CM muna, support role. This is my chance! Si CM or Crystal Maiden ay isang range intelligent hero na kadalasang nilalaro sa support role. Marami siyang crowd control na skills na pwede mong gamitin sa pag-engage or pag-disengage. Madali siya makapag-deal ng damage sa pangmaramihang area, or sa madaling salita, malaki ang area of effect niya. So, dahil beginner's guide ito para kay CM at para sa support, mag-umpisa tayo sa mga skills niya. Umpisa natin yung first skill na ang pangalan ay Crystal Nova. Magdideal ito ng magical damage at slow sa kalaban sa loob ng isang area. Maapektuhan ng kalaban dito na nasa loob ng 425 radius. Pag single point, meron itong 130 damage, 20 attack slow, and 20% movement slow at cooldown na 11 seconds. Pag second point, meron kang 170 damage, 30 attack slow, and 30% movement slow with 10 seconds cooldown. Pangatlong point, meron kang 210 damage, 40 attack slow, 40% movement slow, at may 9 seconds cooldown. Fourth and final point, meron kang 260 damage, 50 attack slow, at 50% movement slow with 8 seconds cooldown. Second skill naman ni CM ay Frostbite. Mag-hold ito or mag-root ng kalaban at magdidil ng magical damage over time. Hindi ito stun at kaya pa din mag-skill ng kalaban maliban sa blink. Hindi nito kaya mag-cancel ng mga channeling spells gaya ng Black Hole ni Enigma or Dismember ni Pudge. Sa first point mo, pag nilagyan mo yung unang point mo dun sa Frostbite mo, magdideal siya ng 150 magical damage at may root na 1.5 seconds, tapos meron siyang 140 mana cost at may cooldown na 9 seconds. Sa pangalawang point mo naman, magdideal siya ng 200 magical damage, meron siyang 2 seconds root, 145 mana cost at may cooldown na 8 seconds. Third point, 250 magical damage, 2.5 seconds root, 150 mana cost, tapos meron siyang 7 seconds cooldown. Fourth and final point, magdideal siya ng 300 magical damage, 3 seconds root, 155 mana cost at 6 seconds cooldown. Para sa third skill naman, Arcane Aura, simple lang to. Magbibigay lang si CM ng mana regeneration globally sa mga kakampi mo. Passive skill lang to, which means hindi pinipindot. Malaking tulong to sa mga kakampi mo, lalo na pag yung gamit nila yung mga konti lang yung mana nila. Tapos si CM meron siyang bonus 3 mana regeneration kapag nilagyan mo yung Arcane Aura. Sa first point, bibigyan niya yung buong teammate niya ng 0.5 mana regeneration per second. Sa second point naman, magbibigay siya ng 1 mana regeneration per second. Third point, 1.5 mana regeneration per second. Fourth and final point, magbibigay siya ng 2 mana regeneration per second. So, ang last skill ni CM, yung fourth skill niya, ang pangalan ay Freezing Field. Ito ang ultimate skill ni CM. Ito ay isang AoE skill or Area of Effect skill na kayang mag-deal ng malakas na damage for 10 seconds. Channeling skill din ito, which means pag gumalaw ka or na-stun ka, makakancel yung skill mo. Lahat ng dadaan dito makaka-receive ng magic damage, attack slow at movement slow kapag nasa loob sila ng freezing field. Meron itong 835 radius area of effect. Bibigyan din ito si CM ng bonus 10 armor habang ginagamit niya yung freezing field. Sa first point, magdideal si CM ng 105 magical damage per second, 60 attack slow at 30% movement slow. Meron itong 200 mana cost at cooldown na 110 seconds. Second point, magdideal ito ng 170 magical damage per second, 60 attack slow at 30% movement slow, 400 mana cost at 100 second cooldown. Third and final point, magdideal ito ng 250 magical damage per second, 60 attack slow at 30% movement slow, 600 mana cost, which is a lot, at 90 seconds cooldown. Playstyle! So pagka-start ng game, ang build ko kumuha ako ng Windlace para sa movement speed ko kasi napakabagay ni CM pag sa umpisa pa lang.
Tapos bumili ako ng tango, 6 yan para marami akong tango, marami akong pang-heal. Bumili din ako ng mango. At sa yung mango, pag bumili kayo mango, pwedeng dalawa yan. Or pwede rin naman yung isa. Pero gagamitin nyo lang yan pag kailangan tsaka pag emergency talaga. Kasi meron yan health regeneration which is makakatulong kay CM at hindi kayo masyadong gagamit ng tango nyo which is tipid. Kumuha na din ako ng isang wards para din meron kaming vision. At yun lang naman ang aking suggestion. Yung skill build, kukunin nyo muna yung frostbite para in case na may mag-gank sa inyo or mag-gank kayo, may pang-hold ka sa mga kalaban nyo. Dito ako makikita nyo, hindi ako sumama doon sa ES doon sa lane kasi ayaw kong kumuha ng XP sa kanya at hindi ko pa naman kailangan masyado kasi meron naman akong frostbite. Hindi din naman nila kailangan agad ng arcane aura kasi hindi naman sila masyado nag-i-skill yung mga kasangga ko at yung Riki wala naman ano yan wala naman ginagamit na mana yan. Yung MK, yung Monkey King wala din naman ginagamit na mana yan. ES lang ang gumagamit na mana dyan. So hindi naman niya masyadong kailangan at in case naman na magka problema or na-gank siya doon, makaka-respond ako kasi malapit-lapit lang din naman ako. So, ang bala ko talaga kaya pumunta ako doon magka-carrier snipe ako. Hintayin ko yung carrier nila. Yun din yung reason kung bakit ako naglagay ng wards doon para makita kung papunta na yung carrier nila. Kaya makikita nyo dito at nag-success naman. So, kung mapapansin nyo dito guys, hindi pa ako agad pumunta doon sa lane kasi alam ko naman na kaya ng EES yun at alam ko din naman na hindi siya mamamatay doon kasi wala naman silang stun. May slow sila pero may stun din naman si EES at makakatakas siya. So ang ginawa ko inaabangan ko kasi yung kay Jag talaga kasi may valuable na item doon in case na may rate ban siya doon, threads or kung ano man. Alis makukuha ko at hindi mahululugi yung ES sa item. Kaya inaabangan ko talaga yung kay Jag. Tapos nakikita nyo dito, lumabas silang dalawa yung carrier nila at nakuha ko na naman yung carrier ni Enchantress pati rin yung kay Juggernaut. So success yun. So ang suggestion ko naman guys, kapag malapit na kayo sa mid game, dapat meron na kayong tranquil kasi importante yan kay CM. Kailangan niya ng health regeneration kasi nga mabilis lang siya mamatay. At meron ka na rin naman ng arcane aura kaya hindi mo kailangan masyado ng mana or hindi mo kailangan ng arcane boots. Ang suggestion ko, dapat bago mag 6 minutes or 6 minutes to 8 minutes, meron na kayong tranquil kasi importante talaga yan kay CM. Kasi mga bandang minutes na yon, meron ng mga clash dyan meron ng pwede na kayo mag-clash dun sa may outpost kasi magte 10 minutes na. So, kailangan meron ka na ng mga ganon. Kung makikita nyo dito, nakita ko kasi yung ES na nagtitipi. Tapos ang ginawa ko, Frostbite ko na lang yung job. Kasi para din naman mabawasan yung health niya at makapag-farm ng maayos yung ES namin para hindi siya maharas. Tapos ang ginawa ko, pinuntahan ko yung jug dito tapos nagpahita ako. Kunwari, lalaban ako. Pero ang gusto ko talaga mangyari dyan, i-activate niya yung Blade Fury niya para kasi alam kong kaya kong i-outrun yun kasi wala pa naman siyang face boots tapos yun nga na-outrun ko at na-bait siya tapos nakakuha ng kill yung ES namin so maganda yun. So guys, suggestion ko lang after nyo mag-tranquil, marami kasi ako nakikitang support na ang binibuild nila kadalasan nagre-recta silang mag-dagger. So ang suggestion ko mag-glimmer cape muna kayo bago kayo mag-dagger kasi mas okay yung glimmer cape kaysa sa dagger para sa akin kasi pag CM, kunwari pag gamit si Crystal Maiden, yan, may ultimate yan kailangan nyo ng Glimmer Cape dyan para hindi nila agad kayo ma-stun in case na meron silang stun. So, pag nag-dagger kayo, pag dagger nyo, pwede naman kayo ma-stun kasi makikita kayo. Tapos, malaki din ang tulong ng Glimmer Cape kasi pwede kayong makatulong sa mga tumatakas yung teammate. Kaya, I highly suggest na mag-Glimmer Cape kayo. Yan. Tapos after nyo mag-Glimmer Cape, yan, pwede na kayo mag-dagger. Pero, mamili na lang kayo kung ano mas maganda. Pero, ang akin kasi, mas gusto ko mag-dagger para more versatile ako. Pero yung iba naman, nagbi-BKB para hindi ma-cancel yung ultimate nila or kung ano pa. Kaya, preference niyan at depende kasi sa game nyo kung ano yung nangyayari sa game nyo. Kung wala naman silang stun na pwedeng mag-cancel sa'yo, katulad nitong game na to, kung hindi naman nila ikaw malapitan at hindi ka nila makita pag nag-glimmer ka, huwag ka muna mag-BKB, mag-dagger ka muna. Pero kung may stun naman sila, katulad kunwari may ES sila, ganyan. Kahit naka-invi ka, may stun ka nun mag-BKB ka muna. Kaya depende pa din yan sa laro. Pero yun ang suggestion ko. It's either BKB or dagger. So, yan. Pag after mo nakuha yung dagger or BKB, vice versa. Pag kunwari may dagger ka, magbuo ka na ng BKB mo after nun. Pag may BKB ka, magbuo ka na ng dagger mo after nun. So, recap lang sa item build. Ang una nyong gagawin ay kukuha kayo ng mga pang-heal nyo kasi kailangan nyo talaga yan. Tangos, mango,
yung wards nyo, tsaka yung windlace. Tapos after nun, yung windlace, gagawin nyo lang ng tranquil. After nyo mag-tranquil, buuan nyo ng glimmer. Tapos pag nag-glimmer na kayo, it's either mag-BKB kayo or dagger. After nun, bahala na kayo kung ano gusto nyo. Pwede kayong mag-Aghanims, pwede kayong mag-Shivas, pwede kayong mag... Yung iba nga, nagdedeso pa eh. Kaya, pero yun. Sige, nasa sa inyo na yan. Kaya, sana may natutunan kayo ngayon at sana nag-enjoy kayo. So, salamat sa panonood at suggest kayo ng mga iba pang hero na pwede kong i-tutorial or yung mga gusto nyo matutunan at gagawan ko ng paraan. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo. Yun naman ang importante dito eh. So, salamat ulit. Bye!